Introvert but she ain't timid. My art will be timeless. Finally, ay ikinasal na nga si Bea Alonzo at ang bilyonaryong si Vincent Ko na CEO ng Pure Gold. Ano nga ba ang kaganapan? Bakit hindi natuloy ang bonggang wedding nila sa Spain? At napakatahimik ni Bea this past few months after sa balitang hiwalay na nga sila ni Vincent Ko. Pero marami ang nagulat nang bigla silang magpakasal into a civil rights kung saan ay walang mga in-invite na kapamilya nila. Ating alamin ang buong detalye ng kanilang kasal. Sino nga ba ang hindi makakakilala sa isang Bea Alonzo? Sikat, mayaman, at talaga naman, marami na ring negosyo. At unang-una ay napakagaling na artista, kung saan ay marami na rin siyang napatunayan sa mundo ng showbiz. Lalong sumikat ang pangalang Bea Alonzo nung siya ay naging ka-love team ni John Lloyd, kung saan ay napakagaling na aktor. At lahat ng kanilang pelikula, teleserye ay tinangkilik ng masa, kung saan ay marami talaga silang tagahanga kahit sa ibang bansa. Marami na rin napatunayan ang love team nila at marami na rin silang naging awards. Pero ang pangarap ng mga fans na sana sila ay magkatuluyan ay hindi nangyari. Pero nananatili silang mag-best friend at soulmate. Sabi nga ni Bea at John Lloyd ay mahal nilang isa't isa bilang kaibigan at hindi sila mawawala sa anumang seasons ng buhay ng bawat isa. Pero bago nagpakasal si Bea Alonzo, ating balikan kung sino-sino nga ba ang kanyang nakarelasyon. Unang nakarelasyon ni Bea Alonzo ay ang namayapa ng aktor na si Miko Palanca. Tumagal din ng ilang years ang kanilang relasyon. Unfortunately, sila ay naghiwalay dahil sa kasagsagan ng kasikatan ni Bea. Kaya naman ay nag-decide na lang silang maghiwalay. After ni Miko ay si Zanjo Marudo naman ang kanyang nakarelasyon. Ilang years din umabot ang kanilang relasyon. Pero nag-decide ang dalawa na maghiwalay na. Hindi naman sinabi ni Bea ang reason. Pero nananatili silang magkaibigan ni Zanjo. Ngayon ay happily married naman na si Zanjo at may anak na rin sila ni Ria Ataide. After ni Zanjo Marudo ay naging boyfriend niya, si Gerald Anderson. Ayon nga sa balita, matagal na palang crush ni Gerald Anderson itong si Bea Alonzo. Kaya noong 2010 kasagsagan ng hiwalayan nila ni Kim Chiu ay niligawan niya nga si Bea. Umabot ng 6 months ito pero umayaw na nga si Bea dahil nga sa maraming issue kay Gerald noon about Kim. Pero binalikan din ni Gerald Anderson itong si Bea Alonzo. Naging sila ng ilang years. Unfortunately ay dahil sa issue ng cheating ay naghiwalay silang dalawa. Ayon nga sa balibalita, ang third party daw ay walang iba kundi si Julia Barreto. Pero dinenay nila before. Until umamin na rin ang dalawa at nagkarelasyon pa nga ng almost 6 years. Unfortunately ay naghiwalay din itong si Julia at Gerald. After ni Gerald ay dumating sa buhay niya si Dominic Roque na naging kaibigan niya muna bago naging sila. Humantong nga sa engagement ang relasyong Bea Alonzo at Dominic Roque, kung saan ay nag-propose nga itong si Dominic Roque. Makikita nga dito na nagulat pa nga si Bea nang biglang mag-propose ito sa kanya. At habang hindi nakatingin nga si Bea ay inalay niya na nga ang singsing, kung saan naman ay tinanggap nga ni Bea ang proposal ni Dominic. Siyempre, nag-trending ang proposal na ito ni Dominic Roque kay Bea at maraming mga fans at mga kaibigan nila ang masaya dahil nga finally ay ikakasal na nga si Bea. Pero unfortunately, sa kasagsagan ng preparation ng kanilang kasal ay biglang hindi na ito natuloy
At sila nga ay naghiwalay. Maraming mga spekulasyon pero nanatiling tikom ang bibig nilang dalawa. Ngayon ay masaya naman na rin si Dominic Roque sa kanyang girlfriend na si Sue Ramirez at going strong din ang kanilang relasyon. After ni Dominic ay dumating sa buhay ni Bea, ang billionaire na CEO ng Pure Gold na si Vincent Ko. Si Vincent Ko ay galing sa isa sa pinakamayaman negosyante ng Pilipinas. Sila ang may-ari ng Pure Gold, kung saan siya nga ay ang CEO. Siya ang pinakapanganay sa anak ni Lucio at Susan Ko at tagapagmana rin ng mga negosyo. Kaya naman maituturing itong bilyonaryo. At syempre nakilala niya nga si Bea Alonzo. Ayon sa mga sources at balita noon ay matagal na palang crush nitong si Vincent Ko si Bea. At nung wala na nga itong boyfriend, ay niligawan niya ito until mapasagot niya na nga rin si Bea Alonzo. At nung sila ay pumunta ng Spain, nagtrending ang mga larawan nila dahil nga inilabas ito ng friend ni Vincent Ko kung saan ay magkasama nga si Bea at Vincent Ko sa Spain. Until finally ay nakikita na nga sila sa mga showbiz gatherings. At nakikita rin ang larawan ni Bea at ni Vincent Ko kasama ang mga kaibigan ni Bea sa showbiz. Makikita rin na very supportive talaga itong si Vincent Ko kay Bea sa kanyang showbiz career. At minsan ay hinahatid sundo niya pa nga si Bea sa mga showbiz gatherings ng aktres. Siyempre, mas healthy ang relationship pag tanggap ng pamilya ang bawat isa. Katulad na lamang si Vincent Ko ay tanggap ng buong pamilya ni Bea. At very close nga sila ni Mami Mary Ann na nag-uusap pa nga sa mismong birthday nito. O diba ang sweet? Since tanggap ng pamilya ni Bea si Vincent Ko, ang tanong naman, tanggap rin kaya ng pamilya ni Vincent Ko si Bea Alonzo? Makikita naman dito sa larawang ito, nakausap pa nga ni Bea Alonzo ang kapatid ni Vincent Ko. At makikita nga na kasama nga ni Bea si Vincent Ko na dumalo sa isang special occasion or birthday ng isa sa mga kamag-anak ni Vincent Ko. O diba naman, kaya alam natin na tanggap ng pamilya ko itong si Bea. At meron pa nga silang inatanan kung saan naman ay birthday yata ng kamag-anak muli ni Vincent Ko, kung saan ay nandun nga si Vincent na may karga pa ngang pamangkin. At makikita naman dito na talagang very welcome si Bea sa pamilya ng mga Ko. Ayon nga sa mga balita-balita ay talagang mahal na mahal ni Vincent Ko si Bea, inaawitan pa nga niya ito. At the same time, ay matyaga talaga ito sa paghihintay kay Bea. Pagdating sa shootings, minsan talagang ay hinahatid sundo pa niya nga ito at sinasamahan sa ibang bansa dahil sa negosyo nga ni Bea na nabash. Since napakasikat na celebrity ng girlfriend ni Vincent Ko na si Bea, ay makikita mo nga ang tiyaga at pasensyoso nitong si Vincent Ko. Bihira kasi sa napakayamang angkan ang magiging very patient. At makikita mong nasa sulok lamang siya, patiently waiting sa kanyang mahal na si Bea Alonzo na hinahabol pa rin ng mga fans. At ang maganda pa sa relasyon nilang dalawa, very supportive si Bea sa mga negosyo ni Vincent Ko. At sumasama nga ito pag may mga special occasions ang Pure Gold. Samantalang si Vincent Ko naman ay very supportive din sa negosyo ni Bea, kung saan ay laging nakaalalay ito pag may pinopromote nga si Bea o bagong nilolaunch ng kanyang produktong The Bash. Very low-key lamang ang relasyong Vincent Ko at Bea Alonzo. Tulad nga ng sinabi ni Bea ay ayaw niya na nga magsalita at ayaw niya na lahat sabihin sa masa. Gusto niya maging pribado na lamang ang kanyang love life dahil sa ilang taon din na nagkaroon siya ng karelasyon ay lagi na lang nakapublic at saka ang kanyang boyfriend ay isang private citizen ayon pa kay Bea.
Pero syempre, nag-trending ang nag-leak na marriage banns ni Ferdinand Vincent Peco groom Philbert Angeli Escalante Ranolio bride. Ito ang totoo nilang pangalan, kung saan nga ay in-announce ito sa isang simbahan sa Manila ang kanilang marriage banns. Kaya maraming naging masaya kay Bea dahil finally ay magkakaroon na nga ng forever si Bea. Pero sa kasagsagan nga ng announcement na ito, ay marami ring mga haka-haka na sa Spain nga daw sila magpapakasal. Matatandaan na nilabas ito ni Vincent Co kung saan ay magkasama sila ni Bea Alonzo sa Andalusia, Spain. Kaya ang balita ay doon din sila magpapakasal. Ayon nga sa balita ay 2 beses sana ikakasal si Bea at Vincent. Una sa Spain at ang pangalawa ay dito nga sa Pilipinas sa Maynila gagawin. Pero unfortunately maraming blind items na lumabas na hindi na itutuloy ang kasal dahil nga daw sa prenup. Ayaw daw nga pirmahan ni Bea ang prenup. Ayaw nga kasi sa nakalagay nga daw sa prenup. Pag naghiwalay sila ni Vincent Co, ang mga bata ay mapupunta kay Vincent Co. At dapat daw si Bea Alonzo ay nakatira sa pamilya ni Vincent Co. At hindi dapat ito umalis doon sa bahay o compound kung saan sila nakatira. At ayon pa nga sa balita, syempre hindi nga daw pumayag itong si Bea Alonzo na pirmahan ang prenup. Alam naman natin very independent si Bea at mayaman na ito. Kaya naman sabi ng mga netizens, for sure hindi papayag si Bea sa prenup na yon dahil very independent woman at mayaman na siya at marami na siyang napatunayan at very successful. Makikita nga dito ang mga kamag-anak at pamilya ni Bea na patungong Spain kung saan nga ay dapat ikakasal si Bea last May 2026 at pumunta rin nga doon ang kanyang best friend na si Dimples Romana kasama ang kanyang asawa at spotted din nga ang isa pa niyang best friend sa One More Chance na walang iba kundi si Bea So at ang kanyang husband. Kaya nga dapat doon nga gagawin ang kasal ni Bea at ni Vincent Co. Unfortunately ay nabalot ng controversy ang kanilang kasal na kesyo naghiwalay na nga ang dalawa dahil nga ayaw nga ni Bea pirmahan ang prenuptial. Lalong umugong ang balitang hindi talaga tuloy nang namataan itong si Vincent Co sa mismong araw ng kanyang kasal supposedly kay Bea sa isang event ng Pure Gold kung saan ay makikita nga na namayat siya at sabi nga ng iba ay talagang tuluyan na daw naghiwalay ang dalawa. Pero marami ding balita noon na sinusuyo talaga ni Vincent Co si Bea Alonzo at mahal na mahal niya daw ito. Sa kasagsagan ng kontrobersya ng pagkaudlot at hindi pagkatuloy ng kanyang kasal, ay dumiretso si Bea Alonzo sa kanyang shooting na may ginagawa siyang teleserye ngayon sa GMA. Tikom ang kanyang bibig at ganun din sa side ni Vincent Co. Kaya naman sabi nila ay tuloy na ngang naghiwalay ang dalawa. Kaya lamang ay tahimik lang ang bawat kampo. Kaya nagulat ang lahat nang bigla na itong ikinasal sa isang civil rights. Marami ang nagulat at the same time masaya dahil finally kinasal na nga si Bea Alonzo at Vincent Co. Pinost kasi ito ni Mayor Binay kung saan siya nga ang nagpakasal sa dalawa into a civil rights. At ayon pa nga sa balita ay walang pamilya ni Vincent Co. at Bea Alonzo ang umattend. Pagkus ay 6 nga lang daw ang umattend sa civil wedding na ito. At sabi pa nga ng lawyer ng both parties ay nag-sign nga daw sila ng prenuptial agreement at both parties ay nag-agree dito. Ikinasal si Bea at Vincent Co sa Makati kung saan ay ang nag-officiate ng kanilang kasal ay si Mayor Nancy Binay. Siyempre maraming naging masaya kay Bea Alonzo dahil finally ay married na nga ito. At siyempre marami din humanga kay Vincent Co. Pagkus ay talagang pinanindigan niya si Bea Alonzo. Kaya naman marami ang naging masaya dito. Kaya lang meron pa ring intriga. Bakit wala ang mga magulang nila? Pero syempre sila na lang ang nakakaalam
maging masaya na lang tayo dahil finally ikinasal na ang dalawang pusong nagmamahalan. Congrats Bea and Vincent ko!